Ma'am, magandang hapon po. Ma'am Leonarda, kumusta po kayo, ma'am? It's right. I'm already right. Si ma'am ay dating teacher, retired teacher po siya. Anong tinuturo nyo dati po, ma'am? Elementary, high school? College na ako. Almost to graduate last minute na lang. Hindi na po siya matinong kausap. Okay. Yung kanya pong hinaing ay yung kanya mga anak. Anak din po kayo, no? Hindi, pamangkin Ay, po. pamangkin. Pamangkin Buti pa si po. pamangkin. Yung mga anak, pinabayaan na po siya. Kaya pumunta ang pakay po namin, pumunta kami dito. Dapat, i-turn over ko na yung mama nila sa kanila kasi nagkakasakit yan nung December, nag-bedridden, tapos ako yung nag-alaga. Ngayon, malakas na siya. Gusto ko sana, sila na mag-alaga sa mama nila. May pamilya din naman ako. Tama. Kung tutusin po, dapat yung mga anak. Opo. Hindi po yung mga pamangkin. So, ibig sabihin, yung kapatid niya, yun yung nanay niyo. Opo. Eldest po yung mama ko. Youngest po siya. So, ang gusto niyo po, tama lang naman, kung sino yung mga anak, yun dapat mag-aalaga. Yes po. Bakit po napunta sa inyo si Ma'am Leonarda, ma'am? Mahabang istorya po. Noong 1997 may nangyari sa pamilya niya. Opo. Nung kinasuhan niya yung asawa niya ng sa Bausi, yung homicide at saka physical injury. Nakipaghiwalay siya sa asawa niya, tapos gusto ng asawa niya na magbalikan sila, ayaw na niya. Tapos doon siya nakitira sa kuya niya, kay uncle ko po, Pedro. Doon pinuntahan sila ng asawa niya. Tapos tinaga po siya. Hindi po siya na tamaan, doon po siya tumakbo sa kuya ko. Doon ko po yan nalaman lahat sa affidavit nila. Kasi nung kinasuhan na po yung uncle ko, napatay po kasi napatay po kasi ng uncle ko yung asawa niya sa harapan po. Kasi doon tumakbo sa kuya niya po. Na uncle mo rin. Opo. Okay. At dahil doon, kinasuhan yung tiyo ko. Tapos doon siya kumampi sa tiyo ko. Of course. Nanalo sila sa kaso, kaya takot sila. Silang dalawa pumunta ng dinagat. Yung uncle. Yung uncle ko po at siya. Siya. Kaya nag-forced retirement siya at 56 years old. Pero bakit yung mga anak niya? Kumampi sila doon sa Hindi kasi sila sumama. Sa tatay. Po, doon sa side ng tatay nila. Hindi na siguro naintindihan yung sitwasyon. Opo. Ganun talaga. Kasi gusto nila kumampi yung mama nila doon sa papa nila. Kasi galit sila. Sa uncle. Kasi galit sila doon sa uncle na nagtanggol sa kanya. Okay, so napatay ni uncle Asawa yung niya po. husband. Opo. Pero napatay ng kapatid Kuya ni niya. Ma'am Leonarda, yung kanyang mister, as a form of self-defense bilang pagtanggol sa kanya. Yun po ang napanalunan nila, self-defense po. Nanalo sa kaso itong yung kuya niya, saka itong si ma'am. Opo. At hindi nagustuhan ng mga anak. Hindi po nagustuhan Ang ng gusto mga ko sa mga anak, talagang ipitin yung si uncle nila. Opo. Gusto talaga nilang makasuhan. Ayaw po ni ma'am, ni nanay Leonarda, dahil yun ang tumulong sa kanya. Kung hindi dahil siguro sa pagtulong sa kanya, baka patay na si nanay ngayon. Po. Yun Hindi naintindihan ng mga anak yun. Hindi yun naintindihan nila. So ang nangyari po, hinabol po ng mister niya siya doon sa bahay ng Sa bahay po nila. Sa bahay Ng ng tiyo kuya niya. ko. Oh. Opo. para... Dahil doon po siya yung nagtanggol sa kanya dahil doon siya nakatira. Bakit niya hinabol po ulit? Anong reason? Yung gusto niyang makipagbalikan. Dadalhin daw niya ulit yung asawa niya sa kanila. Okay. Sabi pa nung uncle ko, bakit ka pumunta dito? Sabi nung asawa niya, hindi ikaw yung pakay ko dito, yung asawa ko. Kasi sumakay ng kalabaw, papunta doon. Malayo yung nila sa lugar sa uncle ko. Pagbaba niya ng kalabaw, sabay daw hatak ng barong yung tawag sa kanila. Sundang o itak. Sino pong humatak ng... Yung asawa niya. Yun ang humatak ng sundang ng gulok at tatagain sana. Tatagain sana siya. Pero natamaan po yung uncle ko. May po siya dito. Pero nakikwento lang po ng researcher natin. Napuntahan po nila kahapon, kung tama po ma'am, si Ma'am Eleanor Lagarto. At ito po hindi po hinarap si nanay. Kumbaga hindi niya daw po kayang alagaan din si nanay. At ngayon po binlock na din po si nanay sa cellphone. At tayo din po hindi na rin po sinagot ng tawag. Si Sir Efren Dimasuay po ay nangangalakal po
Okay. Si Sir Edmond Dimasuay na makakausap po natin. Nililipat lang po. Isang boy. Si Edmond, Boy daw po. Oh, Dimasuay, isang kasambahay. Meron silang nurse na anak. Meron siyang nurse, itong si Evelyn. Yung youngest. Si Evelyn, wala po tayong makontak, idol. Ang nakakokontak lang po natin ngayon, yung Edmond Dimasuay na sinasabing boy daw po siya. Oh. Sa Quezon City po. Medyo mahirap din yung kanyang Yun katayuan. nga po ang Pero sinasabi kung niya, gusto niyo po sir. sa Quezon City, mahanapan namin kayo matitirahan yung shelter para Opo. sa mga senior citizen na wala nag-aalaga na sa kanila. Pwede po namin siya may rekomenda doon. Hanapan po namin siya at kami po mag-sponsor. And then pwede pong dalaw-dalawin po ni Edmond. Magandang hapon po, Sir Edmond. Sir, dito po yung mama nyo, si Nanay Leonarda. Gusto niyo pong kausapin? Hello, Edmond. Sige, kung sumay mga ikastorya, di ay karoon din sa dili na ko surti ang ngalan. Ang imo lang ngalan, karon good morning. Ayun. Hindi masyado nakapagsalita si ma'am, ano? Hindi na po matinong. Sir Edmond, meron kayong gusto sabihin at hindi na gaano maintindihan ang mga sinasabi ng mama mo. Obviously, meron siyang konting karamdaman. Pero maintindihan kanya, meron po kayong gusto sabihin. Go ahead po, sir. Sabihin niyo yung gusto niyo sabihin sa kanya. Wala naman dapat akong sabihin po. Galit ho kayo sa kanya, sir. Sir Edmond. Yung totoo po. Yung sa akin lang, noong wala siya, bakit niya hindi kami hinahanap? Bakit hindi kayo hinanap? Opo. Bakit niya kami iniwan? Okay. Hindi ko alam yun. Bakit nyo na po siya sila iniwan? Bagulong ako galing dito. One day pa lang. Hindi na po masyado nakakapagsalita na maayos si nanay po ninyo. Pero gayon pa man po, Sir Edmond, kung papayagan niyo po ako, kung mararapatin niyo po ako, alam niyo na po siguro yung dahilan kung bakit po siya'y lumayo dahil nga doon sa nagawa ng kanyang kapatid doon sa tatay niyo as a form of self-defense, napatay ng kuya niya, yung papa niyo at sila ay lumayo. Dalawa, magkapatid. At kung yung man po ay kasalanan, siguro po this is the time na kayo po ay magpasensyahan, magpakatawaran. Kasi hindi natin alam, ilang taon na lang po ang buhay niya dito sa mundo. Bago po siguro dumating yon, baka pwede magpakatawaran kayo at mag-usap-usap po kayo. Okay po ba sa inyo yon, Sir Edmond? Wala namang problema doon, sir. Kaya lang, ang sa akin lang po, ang dami ng taon na lumipas. Bakit po ganon? Kung isipin natin, kung sino man nakapatay, dapat din makulong. Dapat managot. Ngayon, ang naisip ko lang, noon may pera siya, napakinabangan nila. Nandoon sila. Ngayon, wala nang silbi. Nasaan sila? Nasaan na po yung kuya niya na nakapatay Patay na sa po. Patay na po yung yung uncle ninyo. Siya ba talaga ang pumatay? Hindi namin kami nagkakita na. We did not anymore meet. Since you were born, I did not meet you. Okay, pero sa court records po, Ma'am Maria, sino po nakalagay doon na pumatay doon sa tatay nila? Yung tiyuhin ko po. Okay. So sir, sa court records, ang nakalagay talaga doon ay yung uncle ninyo, ang pumatay sa tatay ninyo. O nakulong po ba? Opo, tapos na-absuelto po dahil nakita na self-defense po yung ginawa ng uncle ninyo. Kasi kung hindi po dahil sa uncle ninyo, baka si nanay ninyo ang patay. Kasi bubunot daw po sana ng gulok. Kung kuhan po, self-defense, sino ba po ang naunahan? Ang pagkakaintindi ko po kasi bubunot daw po sana ng gulok yung pong tatay ninyo, kaya inunahan po ng uncle ninyo. Hindi po. Hindi po yung ganun nangyari, sir. Ano May po sa, tama po yung theory ko. Siya po naunahan. ano po sa tingin yung dahilan? Kasi wala ako doon sa pangyayari, sir. Hindi ko masagot. So, ang pagkakaalam niyo po, yung tama. Ang pagkakaalam niyo po, may kasalanan dito, ang unang nanaga ay yung uncle ninyo. Tapos ang tatay niyo lang ang Hindi, ganito po yung nangyari, sir. Kasi December 21 yon. Opo. Pumunta yung tatay ko doon, kunin sana yung nanay ko at yung kapatid ko. Opo. Ang nandoon sana talaga, ang dapat nakakaalam, yung mga kapatid kong babae. Kasi sila yung nandoon. Opo. Hindi naman pwedeng sabihin ko kung sino yung pumatay, di ba? Wala ako doon. Wala akong katibayan na Opo. tama ba yung sinabi ko kung sila ba talaga. Nandito kasi ako noon sa Manila, sir. Umuwi lang ako. Nung paglibing na, saka lang ako umuwi. So ano po yung nakarating sa inyong impormasyon? Sabi nila, iba yung pumatay. Hindi. Paano daw makaganti pa yung naunahan na? So sino na pong pumatay sa inyo pong pagkakaalam sa inyo sa mga impormasyon na Sabi nila nakarating sa inyo? sa akin, si Juni daw, yung anak. Yung anak ng uncle.
Ang sa akin sir lang naman, kahit sino man yung pumatay, dapat managot sila. Hindi naman nakulong hanggang ngayon eh. Pero sir, dumaan na po sa proseso, dumaan na po sa korte at yung korte po ay nagsalita na, yung batas po nagsalita. Ganun talaga sir, pag may pera, bayad ba? Pera-pera lang. So nagdududa po kayo sa naging desisyon po ng korte? Siyempre sir, kung may pera, di may sagot. So ano pong dahilan bakit po si mama ninyo umalis sa poder ni papa ninyo at tumakbo doon sa mga kapatid niya? Kasi ang nalaman ko lang sa kwento, bale kasi ganito yung nangyari sa bahay talaga namin, doon sa Tino. Opo. Tapos pumunta yung tatay ko doon, may alaga namang manok doon sa Kababoy. Mga 3 araw yata sila, hindi umuwi. Wala yung nanay ko doon at saka yung mga kapatid ko, walang tao. Opo. Kaya naisip nila, saan pumunta, hindi naman nagpaalam. Okay. Kaya doon na yung nangyari, nagkaroon ng problema, nagwala yung tatay ko doon sa bahay kasi ilang araw na walang tao. Parang napabayaan na lang ba yung bahay? Sa inyo pong pagkakaalam, sa impormasyon pong mga nakalap ninyo, bakit po umalis si nanay ninyo sa pamamahay ninyo, sa tabi ng papa ninyo at pumunta po sa mga kapatid niya? Ano pong dahilan? Sa inyo pong palagay, kasi hanggang ngayon may sama kayo ng loob at meron kayong mga sinasabi na maging kami nahirapan din intindihin. Ano ang dahilan sa tingin ninyo? Kasi yun ang punot dulo si mama nyo umalis, basta't iniwan lang ng mama ninyo yung bahay ninyo at pumunta kung saan ng ilang araw o linggo. Bakit po ginawa yon sa inyong pagkakaalam? Hindi ko po masagot sir kasi wala nga po ako doon. O kaya nga po, Sa bahay. so kung hindi nyo alam, Yun lang intindihan ko, sabi nila, ang makasagot sana talaga dyan sir, yung mga kapatid ko. yung mga kapatid nyo po ay na makipag-usap, ay na pong kausapin si mama nyo. Anyway, sige po, kung sarado na pong isip ninyo, andito ho siya para manawagan sana kasi itong pamangkin, gusto niyang i-turn over na sana sa inyo, yung mama ninyo, kasi may pamilya din siya. Kung tinatanggi nyo po, kami na pong gagawa ng paraan, hanapan po namin siya ng home for the aged na doon na naman po namin siya ilagay. Okay sa inyo? Dalaw-dalaw nyo na lang kung gusto nyo. Kung gusto Okay nyo. lang po. Okay. So wala po kayong gustong sabihin na lang po pang huling salita kay na mama nyo. Wala Wala po. na po akong masabi kasi hindi naman po na maintindihan na po yung sa ngayon. Okay, sige po. Kasi wala na po kasi tamang pag-iisip siya. Opo, opo. Kahit anong sabihin namin sa kanya, hindi naman na niya maalala. Tama po yan. Pero malay nyo po, baka pag meron kayong sinabi, kahit papaano, medyo yung memory niya, babalik pansamantala at malaala niya yung mga bagay-bagay na dapat malala at matutuwa siya. Ang pinunta niya po kasi talaga rito para manawagan at the same time, ang gusto ng pamangkin, sana po kupkupin niyo po yung nanay niyo. Pero kung ayaw niyo po, wala ho sila magagawa. Okay, sir? Okay lang po. Kung sabihin ko lang kasi sa kanya yung naramdaman ko, pakalalo lang kasi kung sasama. Opo, wag na lang po. Maganda na yung tingtiming ko na yung sama ng loob ko sa kanya kahit sasabihin ko sa kanya. Okay. So hindi niyo po mapapatawad yung mama niyo. Kung ano man po yung kasalanan niyo sa inyo, kung ano man po yung nagawa niya sa inyong magkakapatid, hindi niyo na po siya kayang patawarin. Para sa akin, sir, tao lang tayo. Kaya nating magpatawad. Okay? Pwede naman. Pero kaya lang, sa ngayong panahon kasi, matagal na po. Ibig sabihin, yung sama ng loob at sakit ng loob, hindi po ganun kadaling mawala. Okay. Sige po, naunawaan ko po kayo doon sa mga sinasabi ninyo. At again, hindi ko kayo pwedeng pilitin tungkol dyan. Ang sa amin lamang ay makiusap tulad ng gusto niya. Mukhang naintindihan natin ni mama niyo at umiiling siya. Wala akong pakialam sa kanila dahil ako ay maliit pa noon. Okay. Medyo incoherent na si... Okay ma'am, no? Sa tinood lang noon maliit pa ako, kalaban naman tayo. Sana maintindihan mo kung gaano kasama ng loob ko sa'yo. Pero sa ngayon, sa tingin ko, sa paghihirap mo, nasa iyo din yun. Kung hindi mo sana pinabayaan yung mga anak ko, kung anong gusto mo, may bibigay nila sa'yo. Sabihin na natin kung bahay man, kung napaaral mo siya, napatapos mo siya, hindi ka malagay sa ganung buhay mo ngayon. Hindi talaga siya maintindihan. So in other words, meron pa rin po siyang kinikim-kim na galit sa mama niya at hindi pa rin niya po mapapatawad sa ngayon. Hindi pa rin po naghihilom yung sugat. Kung ano man yung sugat ngayon. Andun pa rin sa naramdaman pa rin niya. Intindihan ko po, nag-uusap Oo. kami kagabi. Nag-chat Okay. po kami sa messenger. Anyway, hindi ko kayo kilala sir, hindi ko kilala din yung mama ninyo. Ang pagkakaalam ko lang po, ako personally, in my humble opinion,
matanda na si mama mo, hindi natin alam kung ilang taon lang siya sa mundo. Sana mapakatawaran na kung ano man yung mga kasalanan ng isa't isa, ipasa Diyos na lamang. Kung ano man yung mga hindi nyo kayang gawin at hindi nyo kayang tanggapin, ipasa Diyos na lamang. Diyos nang bahala. And then, mag-usap-usap kahit sandali, mag-get together. At pagkatapos, pwede maghiwalay ulit. Pero kung ayaw nyo po mangyari yun, kami na lang pong gagawa ng paraan, dadalhin po namin siya sa Home for the Aged. Okay, sir? Sir Edmond. Okay lang po, sir. Okay. Sir Edmond, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Sir Edmond. Okay lang po. Ingat po. God bless po. Salamat din po sa paunawa sa buhay namin mga kapatid ko at sa nanay ko. Meron po kayo mensahe kay Ma'am Maria Llamera, yung pamangkin po, sa pinsan niyo po na nag-alaga. Salamat kay Maria na nalagaan mo siya. Kahit wala kami sa tabi niya, nandiyan ka para damayan siya. Kahit masama ang loob ko sa kanya, pero nandiyan ka. Kahit ganito lang ako, pero marami kasing hirap na dinahasan ko. Pero kinaya ko. Buhay lang ang tao ang kailangan sa mundo, pero buhay man ang mawala, ganun din kasama. Kung sa inyo man nangyari yun, buhay ang nawala, hindi niyo siguro matanggap kung anong mayroon ngayon o noon. Alam ko marami ka rin anak, pero sana maintindihan mo kami. Kung hirap lang ang pag-usapan, hindi nawawala sa tao yun. Lalo pa ngayon, mahirap ka na, lalo ka pang nahirapan. Yun lang po, Sir Idol. Hihingi ako ng patawad sa inyong lahat na nakapunta ako dito kay Sir Rafi. Wala na kasi akong ibang naisip. Kagabi wala akong tulog, kakaisip kung paano ko ma-resolve yung problema na to, na dapat tanggapin na ninyo ang mama ninyo, responsibilidad ninyo na alagaan ang mama ninyo. Wala ba kayong awa sa mama ninyo na nagsilang sa inyo sa mundo? Nandun ako sa inyo, kasama ko kayo. Maliliit ba kayo, si Eleanor? Maliliit pa sila, to si Edmond at saka si Efren. Sila pang tatlo ang mga anak. Yung si Eleanor, nakapag-alaga pa ako sa kanya nung maliit pa siya. Yun lang ang nalalaman kong mga pangyayari sa buhay nila, na naghihirap yung mama nila, nagsisikap, mabuhay sila. Kaya naitanong ko, bakit nagawa ninyo, Nining, Efren, yung ganito, na palang tagos sa buto ninyo, yung galit nyo sa mama nyo. Hindi na ba kayo marunong patawad? Neng, sorry kung humantong tayo sa ganito. Nakiusap ako sa iyo kahapon. Ang ganda ng pakikitungo ko sa iyo, pero iba yung mga sagot mo, parang ang bastos mo, parang hindi ka guro. Sorry talaga. Sinabi ko sa iyo lahat ng ang pakay ko, bakit ako na gumastos para lang magkita kayo ng mama mo. Pero ayaw mo talaga. No way, sabi mo. No way. Ayaw mong ibigay ang address mo. Sabi ko pa nga sa iyo, gusto mo ba iwanan ko dito sa school yung mama mo? Ang ginawa mo, binlock mo ako sa sa Messenger, sa Facebook. Hindi na kita nakausap. Ayaw mo talagang makausap ako. Kaya sorry kung humantong tayo sa ganito, na humingi ako ng tulong kay Sir Rafi. Ano po bang prefer ninyo? Dito namin siya hanapan ng matitiran sa Home for the Aged o doon po sa San Jose? Wala pong Home for the Aged. Kasi kung mayroon po doon, okay, so dinala ko na po. Okay, sige po. Tingnan ko kung kailangan bang referral. Lian Cossuegra, Focal Person for Senior Citizen, MSWD. Magandang hapon po, Lian. Good afternoon po, sir. Kailan pa ho ba ng referral letter from you bago po namin sila ma-refer itong si Ma'am Leonarda sa Home for the Aged dito sa Maynila? Yes po, pwede po gawa namin ng referral po, nanay. Okay. Tapos, manghangi na lang po kami ng information ng yung facility na paglalagyan po ni nanay. Okay, para ma-monitor nyo rin po. Sige, yes, sige. Po. Ganun na lang. Sige po, agad-agad gawin nyo na po yung sulat. For the meantime, kami na po munang bahala dito. Hanapan po na namin silang temporary na matitiran sa hotel po siguro hanggang sa sila po ay malipat sa Home for the Aged. Salamat po, ma'am, ha? Okay po. Welcome po, sir. Thank you din po sa pag-facilitate kay nanay. Kasi matagal-tagal na rin po kasi kaming namumroblema sa situation niya kasi wala nga po siyang family dito. Tapos kahit nag-i-extend po kami nung financial assistance para sa kanya,
konti lang din po, hindi po ano po sa mga needs niya po. Okay. Salamat po, ma'am. Kami na pong bahala. We'll take over. Ano po? Okay po, thank you Kailangan po. Okay, Ma'am Maria, itong gagawin namin. I-check in namin kayo sa hotel ngayon hanggang sa mailipat na namin sila sa home for the aged. And then yung transportation po, back and forth, i-reimburse ko po. May ano na po ko, may ticket na po ako pabalik. O, sige. Dapat mamayang midnight ang biyahe ng barko papuntang Cebu. Pwede yung tablahin yung ticket para may kasama siya tapos bilang kita ng ticket yun na nga lang aeroplano. po. Wala Aeroplano po, pauwi kayo. Yung barko, hayaan nyo na po. Pamigay nyo na lang yan muna. Andun po kasi yung asawa ko naghintay sa akin sa sa Pier 4. Ngayon? Opo. Oh. Pero kung Kasi dapat meron siyang kasama opo, sa hotel. wala po akong magawa. Sama tayo. Lubos. Nayak na to si ma'am. Tawagan nyo na lang po si Mister. I am sorry, I cannot go with you. Because I have also a problem. I have to go to the office to report. I have been absent for 2. Okay na. Ma'am, tawagan na lang po natin si Mister. He can go ahead or pwede natin siya pabalikin. Sama-sama kayo sa isang hotel, 3, para sabay na rin ho kayong pabalik doon. Ako na pong bahala sa pamasahe nyo, back and forth. Reimburse ko po yung nagastos nyo. And then pabalik, mag-aeroplano na po kayo mag-asawa. Kung okay po sa inyo, huwag nyo po siya iwan. Hanggang sa, siguro by Monday, mahanapan na po namin siya ng home for the aged na mapagtutuloyan. And then pag na-refer na natin, then pwede na kayo umuwi. Tapos yung mga araw na nawalan po kayo ng trabaho, babayaran ko na lang po. Bakasyon na po. Ano po? Bakasyon na po. Bakasyon. Okay, sige po. Basta lahat ng mga gastos nyo rito po, sasagutin ko. Maraming At salamat. yung mga nagastos nyo pa po, ibabalik ko. Bilang pasasalamat po sa ginagawa nyo po kay Ma'am Leonarda, Nanay Leonarda. Okay, Hindi ma'am? naman po ako naghanap ng kapalit sa Alam ko po. pag-aalaga sa kanya. Alam ko po. Pwede nyo po Naawa tawagan. lang po talaga ako sa kalagayan niya. Kasi nung nagkasakit na siya, bedridden siya, wala pong makapag-alaga sa kanya. Gaya nung doon na po siya sa higaan niya. Meron tayong mga kunat, meron sa mga home for the aged. Ma-accommodate tayo for sure. That I guarantee. Of course, may coordination tayong gagawin sa DSWD. Ma'am, sure yan, meron tayong mapaglalagyan sa kanya. For the meantime, tonight po, mahanapan namin kayo na maayos na matulugan. Dapat Gastos na po namin yung kung may home breakfast, for lunch, the, and dinner. kung may home for the aged pa po sa Surigao, dapat doon na po siya na ko na po. Wala Pero po eh. wala po Dito doon. na lang po. Wala po doon. And then, Ayun kung gusto na. niyo po siya dalawin, sabihin niyo lang po sa amin during break, bakasyon, papadalhan po namin kayo ng pamasahe para madalaw siya rito. Okay, ma'am? Bibigay ni Sherry sa inyo yung cellphone number niya. Okay, sige. Ganun na lamang muna. Maraming Salamat po sa tiwala, ma'am. Maraming salamat. Napakadakila niyo po. Salamat. Sobrang very happy po ako at nakilala ko kayo. Salamat po, ma'am.